Ayan, magandang araw, magandang buhay nga pala sa inyo mga kaparikoy. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito na naman tayo sa isang segment natin na paano nga ba dito sila sa Canada ang pag-i-eleksyon. Ipapakita ko sa inyo itong mga leaflets o yung mga tinatawag nilang placard o yung mga tarpaulin na tinatawag sa atin na dinidikit sa mga kung saan sa mga poste, sa lupalok yan. Sa baba dinidikit yan, sa bahay, sa wall. Basta kung ano yung maiisip nila na para lang may post nila yung pangalan ng kanilang kandidato. Ayan, so dito matutunghayan ninyo kung ano yung mga pagkakaiba ng mga eleksyon o mga tumatakbong konsehal o tumatakbong congressman. Anong paraan na ginagawa nila para mailathala nila yung mga gusto nilang may parating sa tao. At ano yung adhikain nila doon sa komunidad kung saan sila nakapwesto. Anong mga para-paraan? So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Pag nag-post sila ng mga kandidato nila. Ipapakita ko sa inyo Teka lang. Yan, so dito matutunghayan ninyo. Okay, so ganito sila pag nag-post ng mga placard. Walang kakalat-kalat at napakalinis. So sana, hopefully, ang akin lang naman, kaya naman gumawa ko ng segment ng ganito para naman maisip naman sa atin kung sakali na pwede naman pala na gawin ang isang bagay na ganito para lang maging malinis sa halalan. Hindi yung lagay ng mga malalaking mga poster sa kalsada, sa poste ng kuryente, sa wall ng kung saan, napakarumi. Din dagdag gastos pa after nung eleksyon. O, di ba? So, ito, matutunghayan ninyo. Mga kaparikoy, mga kaparikay. So, nandito tayo sa gilid ng kalsada. At makikita nyo yan. Ayan. Makikita nyo. Mga puro placard ng mga kandidato nila yan. Yan. Okay? So, makikita niyo sa gilid. Ayan. Titinan ko. Ayan. Di ba napakalinis? Oh. Ayan, nakapin to. Nakapin lang yan. Tinutusok lang nila. Ganun lang ka-easy. Ang dapat gagawin lang sa kagaya sa atin. Di ba napakalinis? Kita mo yung kalsada yan, ha? Oh. Yan. Malinis yan pag gumawa sila ng mga placard. At kung may makikita kayo dyan sa wall, yan, kagaya nito, example, yan. Di ba napakalinis? Malinis ang mga tarpaulin nila dito. Ha? Kaysa atin. So, hindi ganun kadumi. Tingnan. Ayan. Ayan, for Edmonton City Councilor. Ayan. Mga City Councilor yan ang tatakbo at mag-i-election yan. Oh. So nakita nyo naman at nasubaybayan ninyo yung aking pinakitang video kung saan yung mga placard nila ay nakadikit lang na nasa tinutusok lang nila ng alambre. At after nung election na yan, ay hugutin lang nila ulit yan. At di ba, napakadali, napakalinis. Hindi naman kailangan na mag-poster kayo ng sobrang laki para lang madama ng tao na kayo yan. Hindi naman dapat na yun. Simple lang ang kailangan eh. Napakaliit lang ng placard ang kailangan para maibigay o maiano mo sa tao na ikaw yan at tumatakbo na ganito. Easy. Kung hindi ka naman ibubuto, kung hindi ka naman gusto ng tao, hindi ka naman talaga ibubuto. Oh, di ba?
So, ganyan lang sila ka-simple na maglagay ng poster. So, after ng election na yon, di ba tatanggalin nila? So, lahat yung mga yan, sabay-sabay yan, mawawala. At wala dapat kalat na nandyan sa paligid. Ayan. So, ang mangyari doon ay malinis pa din ang kapaligiran. Walang bahid na walang nag-aano na nagkukuskus, makikita mo na lang, babayaran mo na naman yung mga trabahante ng City Hall para kiskisin o tanggalin yung mga tarpaulin na nakadikit sa kable ng kuryente. Saan pa nasunog yan? Kable ng saan pa ba? Sa poste, sa wall ng mga private wall ng kalsada, alam mo 'yon? Lahat na lang dinidikitan. At napakahirap tatanggalin pa. Grabe sila maglagay ng pandikit, di ba? Oh. So imagine niyo 'yon. Kung gano'n na lang, kadumi, kadungis after nung eleksyon na 'yon, di ba? Di gagastos ka na naman. Oh. So gano'n lang sana. Na hopefully sana nakagaya din dito yung sa Pilipinas na mabago na pwede naman silang tumakbo o mag-eleksyon na simple lang na hindi na kailangan mag-poster-poster ng sobrang kadamakmak gastos tapos sa afternoon. Ano na. Di ba? Pabalik-balik na lang eh. Gagastos ka ng sobrang laki. So maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada!